Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Navales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay anak ng Diyos at ang banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Sa araw na to, ang topic ko ay, alam mo ba na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo? Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan at sinabi rin ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Sinabi ni Kristo na ang kanyang mga salita ay hindi nagmula sa kanya, kundi sa Ama na nasa kanya na parati niyang kasama. Si Kristo, ipinahayag niya na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lang niya o dahil sa tinapay lamang. Ipinahayag ni Kristo na ang Diyos ay Espiritu. At ang Espiritu ay ang siyang buhay, liwanag at katotohanan na siyang kanyang pinagmulan. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at sinabi ni Kristo na ang kanyang karunungan at mga salita ay hindi nagmula sa kanya kundi sa kanyang Ama na nasa kanya na parati niyang kasama. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo, at si Kristo ay nagsasalita patungkol sa pangalan ng Espiritu Santo, ipinapahayag ni Kristo na hindi siya nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang katawan niya ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay nananahan sa katawan niya na parati niyang kasama. Kung kaya sinabi ni Kristo na tanging ang anak lang ang nakakakilala sa kanyang ama at tanging ang ama rin lang ang nakakakilala sa kanyang anak. Si Kristo ay ang Espiritu na pinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Si Birheng Maria ay ang babae na pinili ng Espiritu Santo, ng banal na Espiritu, para sa katawan ni Birheng Maria isilang si Kristo para magkatawang tao. Si Birheng Maria ay kasintahan nitong si Joseph. Si Joseph ay nagmula sa saling lahi din ni na Abraham at ang kanina Moises. Si Maria ay nabuntis gawa ng banal na spirito na lumukob sa kanya. Bago pa man si Maria magdalang tao at ipanganak niya si Jesus sa kanyang sinapupunan, sinugo ng banal na spirito ang kanyang anghel na si Gabriel na pumunta kay Birheng Maria at sabihin na si Birheng Maria ay ang babaeng pinili ng Diyos para magsilang ng batang lalaki na papangalanan niyang Jesus. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria para maging tagapagsalita ng Espiritu Santo. Sinabi nga ni Kristo na ang sino mang nakakita sa kanya ay nakita na rin ang kanyang ama. At sinabi ni Kristo na ang nakikinig sa kanyang mga salita ay nakikinig din sa kanyang ama na nagsugo sa kanya. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo, templo rin ng Espiritu Santo ang aking katawan, nakita ko ang katotohanan ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo at ang Espiritu Santo na sa katawan ko ay ang siyang totoong amang espiritual na banal at ama ng aking kaluluwa. Kung kaya yung aking kaluluwa ay muling ipinanganak sa Espiritu at naging kaisa ni Kristo na naging tagapagsalita ng Espiritu Santo
para ipahayag sa buong mundo ang Ebanghelyo, yung salita ng Diyos na ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng mata ay nananahan sa katawan ng bawat tao at siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Dito sa mundo, yung mga tao hindi naniniwala na umiiral ang Diyos dahil hindi nila nakikita ang Espiritu Santo ng mata. Pero kung pakikinggan mo at pagninilayan mong mabuti ang mga salita ni Kristo, makikita mo at tatanggapin mo kay Kristo ang banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang nagsugo sa Kanya, na siyang parati niyang kasama. Kay Kristo ko nakita ang katotohanan na ako bilang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili ko lang at hindi ako nabubuhay dahil sa mga pagkain na kinakain ko. Nakita ko ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang aking katawan at ang banal na Espiritu ang siyang parati kong kasama na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang tumawag sa akin para gawin ko ang aklat na to. Para ipahayag ko yung katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos at ang banal na Espiritu na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang nag-iisang Diyos na amang espiritual na banal na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Dahil bawat katawan ng bawat tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon, sinabi ito ni Kristo, at si Kristo Espiritu siya, so anak siya ng Diyos, siya ay Diyos. Nang sino mang sumira sa templo ng Diyos ay wawasakin din ng Diyos. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo na pinatay ng mga pari. Kasi mga pari na mga saling lahi ni Abraham, yung mga Pariseo, at tagasunod ni Moises, ang siyang nanghikayat sa mga Romano at sa buong sangkatauhan nung panahon na yon na ipapako si Kristo sa krus. At yung isang pusakal na kriminal na si Barrabas ang pinili nilang ilabas kapalit si Kristo para ipako sa krus. Hindi nila naunawaan na si Kristo ay anak ng Diyos dahil hindi nila nakikilala na ang Espiritu Santo ang may gawa rin ng buhay nila dahil yung kanilang katawan ay templo ng Espiritu Santo. Nung si Kristo ay nakapako sa krus, sinabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nauunawa ng kanilang ginagawa. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Yung mga tao na pumatay kay Kristo, honestly, ang una nilang winalangya ay hindi si Kristo, kundi ang banal na Espiritu na siyang Diyos na parating kasama ni Kristo na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo. Si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama kung kaya sinabi ni Kristo na ang Ama at Anak ay parating magkasama. At sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay iisa. Honestly, kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu kay Kristo, makikita mo ang katotohanan ng Espiritu Santo ay kasama ni Kristo at si Kristo ay nananahan din sa iyong puso, sa iyong katawan. Dahil yung Espiritu ni Kristo, kasama yun ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay nananahan din sa katawan ng mga taong naniniwala at sumasampalataya na si Kristo ay anak ng Diyos dahil si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para ipakilala na si Kristo ay anak niya, bugtong na anak niya, at ako ay anak din niya, hindi ako natatakot na lumisan dito sa mundo dahil alam ko na ang buhay ko dito sa mundo ay may simula at katapusan.
Dahil ang Espiritu Santo, yung banal na Espiritu na nasa katawan ko ay ang siyang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa akin ay ang siyang Alpha at Omega na nananahan din sa katawan ni Kristo. Yung mga pumatay kay Kristo, honestly, ang mga taong yun ay namatay na rin. Dahil yung katawan nila ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay binawi na rin yung buhay na ipinahiram sa kanila. Yung mga taong pumatay kay Kristo, honestly, wala sila sa langit ang kanilang kaluluwa. Dahil nilapastangan nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na nagsugo kay Kristo. Honestly, bawat tao, katawan ng tao, ay templo ng Espiritu Santo at tayong mga tao hindi nabubuhay para sa sarili lang natin o dahil sa mga pagkain na kinakain natin. Ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ang ating katawan na mga tao ay sagradong tahanan ng banal na Espiritu. At para muli kang ipanganak sa Espiritu, kailangan mong tanggapin ang Espiritu Santo kay Kristo. Para kilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya. Para yung kaluluwa mo ay muling ipanganak sa Espiritu at maging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Na ang Espiritu Santo lang ang iyong sasambahin ng higit sa lahat. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, dito sa mundo nating ginagalawan, marami ang gumagamit sa pangalan ni Kristo na yung ibang mga tao nagtayo ng relihiyon pero ginawa nilang negosyo. Hindi nila hinikayat ang mga tao na magbalik loob sa Espiritu Santo. Hindi nila itinuro ang katotohanan na si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong ama ni Kristo. Itong mga bulaang propeta na to, yung kanilang katawan, templo rin yan ng Espiritu Santo. At hindi nila kayang linlangin ng Espiritu Santo dahil kilala ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang tupa na nakikinig sa kanyang boses, sa kanyang salita. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para magkaroon ka ng komunikasyon sa totoong Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Si Kristo lang ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para ipahayag ang katotohanan. Yung mga bulaang propeta katulad niya sina Abraham at nina Moises, honestly, sila hindi muna ipinanganak sa banal na Espiritu. Nagmula sila kina Eva at Adan. Sa alabok sila nagmula. Ang kanilang kaluluwa, hindi yun na born again sa Espiritu. Kaya hindi nila nakikita ang katotohanan ng banal na Espiritu ang siyang Diyos na may hawak ng buhay nila. Si Kristo ay sinugo ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo para ipahayag yung katotohanan. Ng Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan ng bawat tao ang siyang dapat sambahin ng bawat tao. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao. Sinabi ni Kristo, bago pa man umiral si Abraham, ay ako na nga. Ang katotohanan, si Kristo ay Espiritu, hindi siya tao. Nagkatawang tao siya sa katawan ni Birheng Maria. Ang ama ni Kristo ay Espiritu at banal, hindi tao. Kaya si Kristo ay anak ng Diyos dahil si Kristo ay Espiritu na nagmula sa langit na sinugo ng Espiritu Santo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan. Na templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan ng tao at dapat ang tao
na magpuri, sumampalataya at umibig lamang sa Espiritu Santo. At dapat ang mga tao ay magpakumbaba, magsisi at tumalikod sa paggawa ng masama kung gusto nilang ang kaluluwa nila ay makapasok sa langit. Honestly, tanging si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo'y muling ipanganak sa Espiritu at maging kapatid ni Kristo na ipinanganak sa Espiritu, sa banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo ang magbubuklod sa kanyang mga tupa para ipahayag yung katotohanan. Ang banal na Espiritu na siyang tumawag sa akin para gawin tong aklat na to ay siya ring Ama na nagsugo kay Kristo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ni Kristo na ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Gusto kong ipabatid sa inyong katotohanan na bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay ang siyang totoong Ama na siyang pinaglilingkuran ni Kristo. Ay ang siyang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Honestly, ang babalik ay ang banal na Espiritu para bawiin yung buhay na ipinahiram sa tao kung kaya ang tao ay mamamatay. At kung ang tao ay hindi naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo, ang mga tao na yon kapag binawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nila at namatay na sila, at ang kanilang kaluluwa ay bumalik na sa Espiritu para humarap sa paghuhukom, ang kanilang kaluluwa ay hindi magiging handa sa araw ng paghuhukom dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo at kinilala ang Espiritu Santo na siyang kanilang Diyos. So yung mga tao na yon, hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaya yung mga naging kaisa lang ni Kristo na nakikinig sa mga aral ni Kristo, ang nakikinig din sa banal na Espiritu na nananahan sa katawan ni Kristo na siyang Ama ni Kristo. Yun yung pinabanal ng Espiritu Santo para maging kapatid ni Kristo sa Espiritu at anak ng Diyos. Bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu, na ipahayag ang katotohanan na bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo, tayong mga tao, ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan. Ang Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Ay siya ring aalis sa ating katawan kung kaya tayo ay mamamatay. Yung ating kaluluwa ay ang siyang Espiritu at buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo. Ay siyang babalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. At walang sino mang tao ang makapanlilinlang sa Espiritu Santo. Honestly, maraming mga tao ang lumalapastangan sa Espiritu Santo na hindi nila pinanatiling sagradong tahanan ng Diyos ang kanilang katawan gawa ng mga kamunduhan at kalaswaan. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos yung pangangalunya, pakikiapid, at pagnanakaw. Yung nakawin mo yung asawa ng may asawa ay kalapastanganan niya sa Espiritu Santo. Yung pinagbuklod ng banal na Espiritu sa matrimonyo ng kasal ay hindi dapat yan paghiwalayin ng tao. Honestly, yung mga kabit ay hindi sugo ng Espiritu Santo, kundi sugo yan ng demonyong si Satanas para paghiwalayin ni Satanas
yung dalawang pinagsama ng Diyos. Maraming mga tao dito sa mundo ang lumalapastangan sa Espiritu Santo dahil hindi nila iniibig ang Espiritu Santo sa kanilang katawan. Mas iniibig nila ang mga kamunduhan at kalaswaan. Kaya yung puso nila ay walang pag-ibig sa banal na spirito na nananahan sa kanilang katawan. Honestly, sa banal na spirito, hindi rin niya ikinalulugod na yung dalawang lalaki o dalawang babae ay maglampungan. Nababuyin yung kanyang sagradong tahanan dahil din sa kamunduhan at kalaswaan. Ito yung mga kasalanan na walang kapatawaran na sinabi ni Kristo. Yung pangangalo niya. Nasasaad yan sa 10 utos. Huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalunya, huwag mong aariin ang di mo pag-aari, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong magulang. Pero ang unang-unang kautusan dyan ay ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ang Espiritu Santo na naan sa ating katawan ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin na dapat nating ibigin ng higit sa lahat. Ang ating magulang ay ang siyang naging instrumento ng banal na spirito na pinag-isang katawan niya para tayo ay isilang dito sa mundo. Sa panahon natin ngayon, maraming mga kabataan o mga anak ang nagiging bastos na sa kanilang magulang. Wala ng paggalang at pagrespeto sa kanyang lang magulang. Sinasalungat nila ang kanilang magulang. Sa panahon ngayon, maraming mga tao ang naging demonyo na sa Espiritu Santo dahil mas inibig nila ang pera. Maraming mga tao ang mga pumapatay, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung katawan ng ating kapwa. Yung ibang tao, pinapatay nila yan gawa ng pera. Pero hindi naunawaan ng mga tao na to na ang kanilang katawan ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang may gawa ng kanilang buhay. At itong mga tao na to, tulad nga ng sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa kanyang templo ay wawasakin din niya. Honestly, kapag pinatay mo ang isang tao dahil galit ka sa kanya sa katotohanan o may inggit ka o dahil gusto mo siyang pagnakawan, ang puso mo ay naging kaisang demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Tatandaan nating mga tao na bawat katawan ng bawat tao ay templo ng Espiritu Santo. At kung anong ginawa mo sa iyong kapwa, ay siya ring ginawa mo sa banal na spirito na nasa katawan mo. Kung ang isang tao ay walang paggalang at pag-ibig sa banal na spirito, ang puso niya ay nasa demonyo. Ang layunin niyan ay maging tampalasan hindi lang sa banal na spirito, kundi maging sa kanyang kapwa. Layunin niyang traidorin, walang hiyain ang kanyang kapwa dahil gusto niya na angkinin ang bagay na hindi naman kanya. Honestly, dito sa mundo nating ginagalawan, marami ding mga bula ang propeta ang nangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi naman nila tinanggap ang banal na spirito kay Kristo. Ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa kasinungalingan para manlinlang ng tao. Sinabi ni Kristo mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng rebulto na inukit sa kahoy o sa bato na sasambahin mo sa iyong lupain. Ako si Yahweh, ang Diyos mo. Honestly, ang katawan natin
Templo yan ng Diyos, templo ng Espiritu Santo, siyang banal na Espiritu, na siyang ating amang espiritual. Yung mga bulaang propeta dito, yung mga pare, honestly, ang nagpapatay naman din kay Kristo, mga pari. Yung mga pari dito, yung ng Romano Katoliko at yung Papa ng Romano Katoliko, hindi yan mga banal na naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya sa banal na spirito na nanahan sa kanilang katawan. Ang sinasamba nila yung mga ribulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na inukit sa kamay ng tao, at hinihikayat nila ang mga tao na sila yung kilalaning amang espiritual dito sa lupa, at hindi ang banal na spirito na nanahan sa katawan ng buong sangkatauhan. Honestly, ang mga pare ng Romano Katoliko ay mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Yung katawan ng mga pare, honestly, templo yan ng Espiritu Santo. At hindi sila nagpupuri sa banal na spirito dahil ang iniidolo nila na kanilang Holy Father ay ang Papa nila na nasa Roma. Walang kapatawaran sa Espiritu Santo na iduluhin mo ang mga pari na siyang iyong amang espiritual. Sa oras na binawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan mo, hindi ka maliligtas ng mga pari na iniidolo mo dito sa lupa, dahil sila'y mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi nila itinuro ang katotohanan na ang banal na Espiritu na parating kasama ni Kristo na nanahan sa katawan ng buong sangkatauhan ay ang siyang nag-iisang Diyos na amang espiritual na banal na siyang dapat lang sambahin, kilalanin at paglingkuran. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita ni Kristo at tagapagsalita ng banal na Espiritu, ipahayag ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na banal na dapat nating sambahin sa ating katawan. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo ang siyang may hawak ng buhay natin. Hindi yung mga pari, hindi yung mga punong ministro na nagkalat dito sa mundo. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang kaluluwa mo ay magkaroon ng komunikasyon sa totoong nag-iisang amang espiritual ng iyong kaluluwa. Ang kaluluwa mo ay espiritu yun na ipinanganak sa espiritu ng banal na espiritu. Hindi yun ipinanganak sa mga bulaang propeta dito na nagkalat dito sa mundo. Kaya hindi ko tinatawag na father ang mga pari. Nung ako ay hindi pa muling ipinapanganak ang aking kaluluwa sa spirito at hindi ko pa nakikilala kung sino ba talaga ako, kung saan ako nagmula at kung sino yung totoong aking Diyos na nagbibigay ng buhay sa aking sarili. Honestly, tumatawag ako sa mga pari ng father dahil sa history kasi sa ating bansa, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol, gawa ng bulaang propeta ng Romano Katoliko na si Ferdinand Magellan, na siyang nagdala ng reliyong Romano Katoliko na may dala ng rebulto ng Santo Niño. So yung ating bansa, ang mga katuruan dyan sa Romano Katoliko ay hindi nagmula kay Kristo, kundi sa mga bulaang propeta na nagmula sa Spanya. Honestly, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na walang sino mang tao ang makapanlilin lang sa Kanya. Dahil bawat katawan nating mga tao ay templo niya at siya yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Tanging siya lang ang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat para tayo maging kaisa ni Kristo na maging anak ng Diyos. Dahil yung mga tao na nagpupurit, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo ay siyang mga taong muling ipinanganak sa Espiritu na pinabanal ng Espiritu Santo. Ang siyang magiging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos.
Hindi sila sasamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, kundi doon lang sila sasamba sa banal na spirito na nasa kanilang katawan na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili nila. At kung sila man ay mamatay at lumisan dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay sa langit pupunta dahil espiritu yun, na anak ng banal na spirito. Yung mga tao na sarado ang kanilang kaisipan dahil hindi nila naintindihan yung mga sinasabi ni Kristo. Kasi nga sinabi ni Kristo walang bulag na makakapag-akay ng kapwa bulag. Pareha silang mahuhulog sa bangin. Kung ang iyong punong ministro, hindi niyan ipinapahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan mo at ang Espiritu Santo ang may gawa ng buhay mo, hindi kanyan hihikayatin na sambahin ang banal na Espiritu sa katawan mo na siyang iyong Diyos. Yung mga bulaang propeta, honestly ginagamit nila ang pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu Santo sa kasinungalingan. Hindi nila ipinahayag na si Kristo ay buktong na anak ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo na siyang lumukob kay Birheng Maria. Hindi nila ipinahayag na ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo. Hindi nila ipinahayag ang katotohanan na si Kristo at ang banal na Espiritu ay parating magkasama. At ang Espiritu Santo at si Kristo ay Diyos dahil parehas silang Espiritu. At ang Espiritu ay Diyos, hindi tao. Si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria para maging liwanag dito sa mundo. Para ang mga tao ay muling ipanganak sa Espiritu at makapasok ang kanilang kaluluwa sa langit. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na bago pa man dumating ang Panginoon, ipinahayag niya kung anong magaganap dito sa ating mundo. Sinabi ni Kristo na magkakaroon ng gera ang mga bawat nasyon, magkakaroon ng mga lindol, ng taggutom, ng mga sakuna at kung ano-ano pa. Honestly, itong naganap na COVID-19, ipinahayag sa akin ng banal na spirito, yung Diyos na sinasamba ko na nasa katawan ko na siyang parati kong kasama, na yung kaluluwa ng mga tao na yon, yung mga namatay na milyong katao sa iba't ibang nasyon, ay binawi na ng banal na spirito sa kanilang katawan, kung kaya tong mga tao na to ay lumisan dito sa mundo. Bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, ng Espiritu Santo, sinabi sa akin ng Espiritu Santo na ipahayag mo ang katotohanan na ako ang may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan at kailangan na ng mga tao na magbalik loob sa akin kung gusto nilang patawarin ko sila at ang kanilang kaluluwa ay maligtas kung sakaling lumisan na sila dito sa mundo. Dahil ako ang inyong Diyos, ang Alpha at Omega na lumikha sa inyo, ang Diyos na buhay na gawa ng inyong katawan at kaluluwa, na siyang babalik para bawiin ang buhay na ipinahiram sa inyo at kayo'y mamamatay. Kung hindi kayo naging kaisa ng aking anak na si Jesus, na nagpupuri at sumasampalataya sa akin na inyong amang espiritual, hindi kayo maliligtas. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng banal na Espiritu na siyang ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na nanahan din sa aking katawan. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo na siyang sinira ng mga bulaang propeta, ng mga pari na ipinapako ng mga pari sa krus. Dahil hindi nila naunawaan na si Kristo ay bugtong na anak ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na siyang lumukob kay Birheng Maria. Yung mga saling lahi ni Abraham, dahil nga sa tingin nila si Kristo walang ama. Dahil nga si Birheng Maria nagbuntis na walang ama
si Kristo sa tingin nila. Pero hindi nila naunawaan na ang Ama ni Kristo ay ang banal na spirito na lumukob kay Birheng Maria. Ang tingin ng mga tao kay Kristo, si Kristo ay bastardo. Pero si Kristo, honestly, ay spirito at anak ng banal na spirito na siyang lumukob kay Birheng Maria. Si Kristo ay Diyos. Siya ay